Manny Pacquiao babalik na sa ring, lalaban na sa Luna ngayong January 24, 2026 mga boss. At Janril Casimero, beast mode na. Ibang klaseng training na yung ginagawa. Yan yung pag-uusapan natin mga boss. Pero bago yan, intro muna. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. So, pag-uusapan natin ngayon yung pagbabalik ng nag-iisang pambansang kamao Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Ngayon mga boss, kung natatandaan nyo yung laban niya kay Mario Barrios na naging draw yung laban nila, naglaban sila nung July 19, di ba? Ngayon, ilang buwan lang, tapos di ba, next year, lalaban na ulit si Manny Pacquiao. Dahil nag-post na nga po yung The Ring at saka yung ibang, 'di ba, mga malalaking sports channel, 'di ba, site, babalik si Pacquiao sa January 24, 2026 mga boss. Pero hindi pa sinabi kung hindi pa kinumpirma mga boss kung sino talaga yung makakalaban ni Pacquiao. Maraming ibang mga vloggers nagsasabi na baka daw si Tank Davis, Conor Benn, pero wala doon. Alam niyo kung bakit si Tank Davis may laban nga po kay Jake Paul. At alam naman natin si Tank Davis mga boss, hindi yan babalik basta-basta para lumaban ulit. Conor Benn may laban din rematch kay, 'di ba, Chris Eubank. So ngayon, yeah, maybe soon mga boss na maglaban si Pacquiao, Conor Benn, 'di ba? Maybe soon. Malay natin mga pros. Sa ngayon hindi siguro. Pero ito yung potensyal talaga. Usap-usapan din dati pa na pwedeng makalaban nga ni Manny Pacquiao. Ito nga pong WBA welterweight champion na tumalo at nag-knockout kay Ryan Garcia na si Rolly Romero. Ito yung magandang laban mga boss kasi mas malaki yung kaha din itong Rolly Romero mga boss at may power. Pero kung sa skills, 'di ba? Experiences, siyempre lamang na lamang si Pacquiao mga boss. 8 division world champion si Pacquiao. 'Di ba, experiences marami, mga champion yung mga kinalaban niya, ni-knockout niya mga boss. So kung matutuloy man, hindi pa kinumpirma, hindi ko sinabing confirm na mga boss na si Rolly Romero, tandaan nyo, hindi ko sinabi, usap-usapan lang na mas malaki yung chance na makaharap ni Manny Pacquiao yung WBA champion nga na si Romero. At ang maganda dito mga boss, mababalik ni Pacquiao yung dati, makukuha niya ulit yung WBA belt na nakuha ni Yordenis Ugas kay Pacquiao dati nung tinalo siya ni Ugas mga boss, remember? Para sa akin nga kung hindi lang 'di ba, late replacement itong si Ugas mga boss, 'di ba? Kayang pataubin ni Pacquiao tong si Ugas 'di ba? Kaya lang late replacement mga boss, 'di ba, na iba yung training para kay Spence. So, naging Ugas, di ba? Pero tapos naman natin yun mga boss. Kahit mag-rematch sila, Pacquiao yung mananalo dyan. Anyways mga boss, Romero versus Pacquiao. Kung if ever matuloy, kung sila yung maglalaban kasi may mapapala naman talaga si Pacquiao kay, di ba? Sa belt, WBA belt. My own personal opinion mga boss. Sabi nga ni Ryan Garcia, pwedeng in-knockout ni Pacquiao yung Rolly Romero. Maybe yes. I think 80% yung chance ni Pacquiao dito sa pinakitang performance ni Pacquiao mga boss sa ilang taon na hindi siya lumaban sa ring and then lumaban siya sa isang champion, sa WBC champion na si yun nga nung diba, July 19 kay Mario Barrios. Tapos yun yung pinakita niya, andun pa yung speed, di ba? May konting nag-slow down si Pacquiao ng konti, pero but still maganda pa rin yung pinakitang performance si Pacquiao bilang isang 46 years old na champion, lumalaban pa sa elite level mga boss. And then ngayon 47 na si Pacquiao pag naglaban sila ngayong January 24, 2026 next year ni Romero. So nagte-training si Pacquiao mga boss. Alam ko, 'di ba, hanggang ngayon solid yung katawan niya. Pinakita ng kanyang asawa na si Jinky Pacquiao, 'di ba, na andun pa rin si Pacquiao, in shape pa rin si Pacquiao mga boss. So for me, sinabi nga ni Pacquiao kung dinoble triple pa niya yung training para kay Barrios, kung mahaba pa yung panahon na nag-prepare siya. Alam naman natin tumakbo si Pacquiao sa election, di ba, na medyo hindi siya preparado. Preparado siya 100% pero kulang pa daw, sabi nga ni Pacquiao, kulang pa sa kanya, para sa kanya yung training niya. Gusto niya ibang mahabang
'Di ba? 3, 4, 5 months siya nagte-training. So ngayon, kung paghahandaan niya si Rolly Romero mga boss, tandaan nyo mga boss, pwedeng manalo talaga si Pacquiao via knockout dito sa lap. My own personal lang. Pero kung tingin nyo, ano yung kay Romero kayo, okay rin sa akin mga boss, pero mayo, ang sabi ko nga, ang suporta ko dito sa ating kababayan talaga, 100% Pacquiao. Yung chance ni Pacquiao nga 80% for me or 90% against sa Rolly Romero. So hindi lang yung pag-uusapan natin mga boss. Alam nyo ba si Casimero nag-beast mode na. Talagang kung sa mga sparring niya nung nakarang araw, alam naman natin dikdikan yung training, yung puspusan yung sparring ni Casimero mga boss. Grabe yung power na binabato ni Casimero, sumasabay yung hapon, talagang nakipagsabayin kay Casimero yung lightweight. Talagang puro power yung pataman lang dalawa mga boss. Talagang maganda yung sparring ni Casimero. And nagsabi bait ko na sabing nag-beast mode na si Casimero mga boss. Maybe matatawa kayo dito, maybe biro lang ni Casimero to mga boss. Pero yun nga, kung napanood nyo yung video, tingnan nyo mga boss, nagbibiro si Casimero na ulo na yung kanyang, di ba, sinusuntok. Di ba? Maybe it's a joke mga boss, pero maybe parte rin yan ng kanyang training mga boss against Kameda. So sabi ko nga, Kameda versus Casimero. Si Casimero lumaban na before, di ba, sa featherweight. Pero ngayon, first time si Casimero ang lalaban at nalaman ko din noon mga boss, catchweight yung laban na nabalitaan ko sa Kyrgyzstan against Kameda versus Casimero. Pero ngayon, nalaman ko na super featherweight na pala sila maglalaban, 'di ba? Dati pa, nag-expect na ako mga boss na sa super featherweight talaga si Casimero na lalaban. Ngayon, na-confirm na talaga na super featherweight dahil nga may poster na inilabas na nakalagay yung laban lang sa Kyrgyzstan super featherweight division. So, 130 lalaban si Casimero against Kyunosuke Kameda. So, beast mode na si Casimero, andun na yung power, yung lakas. Tingnan natin mga boss. Sabi ko nga sa inyo mga boss, 100% yung ibibigay ko kay Casimero dito na pwede siyang manalo sa laban against Kameda. So, iba-iba tayo ng pananaw dito. I know yung iba nagsasabi na delikado si Kameda. For me mga boss, easy fight kay Casimero to. Na talo na nga to ni Nery at ni David Picasso na makakalaban ni Naoya Inoue yung Kameda. So, sino ba to para saktan o talunin si Casimero? Wala mga boss, 'di ba? Sabi pa niya, gagayahin niya yung training o technique ni The Monster na Naoya Inoue, sabi ni Kameda mga boss. But I think hindi yan tatalab o hindi yan gagana sa isang Janril Cuadro alas Casimero na mautak at matibay, makunat pa, 'di ba? So, bakbakan to and bagsakan to Casimero via TKO sa round maybe number 5 or 6 or maybe round number 8. Iba't iba tayo ng pananaw dito mga boss. So yun nga mga boss, no, anong masasabi nyo na nagbalik na nga po yung ating pambansang kamao Manny Pacquiao January 24 against potential opponent niya na si Rolly Romero at maybe maging champion ulit itong si Manny Pacquiao at patunayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas mga boss, na kaya pa ni Pacquiao at kaya niya pang basagin yung kanyang record, oldest welterweight champion. Ngayon, 47 years old na siya at siguro kaya niya pang basagin yon at maging champion ulit, 'di ba, sa welterweight division. At yun nga kay Casimero, tandaan niyo mga boss, mananalo si Cuadro alas Casimero dito sa laban na to via TKO against Kameda. At nabalitaan ko rin, medyo hirap daw si Kameda ngayon sa sparring. May nagsabi lang sa akin, wala akong napanood na video. I don't know, maybe dahil mabigat na timbang din talaga yung super featherweight division mga boss. 'Di ba? Andyan din si Mark Magnifico Magsayo. So maybe, 'di ba, ayaw natin sana silang magharap ni Casimero, pero kung sino sa kanila yung kung may title eliminator at nakarang si Casimero, sabi nga ni Magsayo mga boss, kung walang choice na umiwas talaga, pwede talagang maglaban yung Pinoy versus Pinoy. Sabi ko nga, hopefully wag naman sana. Pero susuportahan natin mga boss kung maglalaban man, 'di ba? So I think yun lang. Jun nga pala ang number 1 supporter ng mga Filipino boxers. Para palagi updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing, huwag kalimutang mag-subscribe. Yun lang, salute, peace out.